Alam mo yung mga pader na may graffiti? Minsan akala mo illegal na ginawa or pininta sa pader. Walang ibig sabihin, random lang na ginawa. Minsan akala mo vandal lang. Yo, what's up? Welcome back sa Mindshift with Angelo. Today, pag-uusapan natin ang legal graffiti. Oo, yung street art na legit, suportado, may paalam, at proud na pinapakita sa pampublikong lugar. So panoorin mo ng buo, samahan mo ko. Tignan natin kung paano yung mga simpleng pader nagiging outlet ng creativity, kwento ng kalye, at boses ng komunidad. So ano nga ba yung legal graffiti? Kasi last week na-discuss natin yung illegal graffiti. Dito naman sa legal na graffiti o street art, may mga lugar talagang nilaan para sa mga artists. Sa mga lugar na yan, malaya sila nakakapagpinta na hindi natatakot mabura o mapagalitan, at ang ganitong mga space ay hindi lang nagbibigay ng opportunity para sa mga artist na mapakita yung talento nila, kundi nakakatulong din ito para ma-appreciate ng mga tao na lehitimong art ang street art and graffiti. Kung sa illegal graffiti, may element of risk at pagiging underground, sa legal graffiti naman, nabibigyan ng pagkakataon ng mga artist na makapagpinta na may pahintulot at suporta ng komunidad. Dahil na rin doon, mas nagiging collaborative at community-driven yung mga ginagawa nilang proyekto. Sa halip na ituring na vandalism, ang mga artwork ay nagiging bahagi na ng kultura at komunidad, identity ng isang lugar. So, di ba, napakagandang eksena rin siya sa mundo ng graffiti at street art kasi dito yung mga artist ay talagang suportado ng community at sila pa mismo ay nagbibigay ng kanilang mga magagandang pyesa, magagandang mural, collaborative work not only with the local but also with international artists na gustong dumalaw dito sa atin sa Pilipinas. So, ngayon alam na natin yung kaibahan. Medyo straight to the point naman siguro yung discussion. Silipin naman natin yung ilan sa lugar na pwede natin gawing halimbawa para dito sa mga legal na graffiti. Kasi merong mga syudad sa iba't ibang parte ng mundo na may nakalaan na pader para sa mga street artist or graffiti artist, at dahil pa doon ay nagiging tourist attraction ang isang lugar or nagaganapan ng isang magandang event dahil sa mga street art at murals. Tara, alamin natin kung ano-ano yung mga tourist spots na yan. Paano sila nagsilbing inspirasyon para sa maraming street artist at community. Unahin na natin yung mga ibang bansa, So, meron tayong Hosier Lane sa Melbourne. Ito ay sa Australia. Kilala siya bilang isang open-air gallery kung saan malayang makapagpinta ang mga graffiti or street artists. Pangalawa, meron din tayong Wynwood Walls sa US naman. Kung dati puno siya ng mga industrial or parang mga pabrika, na-convert nila yung kalsada na yon para maging area for designated na mga street artists at muralists. At ang pangatlo nating example ay itong Mauer Park sa Berlin, Germany. Kung saan nandyan yung isang stretch ng Berlin Wall, yung dati naghihiwalay sa Germany. Yung history nila dyan kasi nagkaroon sila ng mahabang wall na nag-separate sa kanya-kanya nilang style ng gobyerno. So yung Berlin Wall na yun, meron pa silang part dun sa area na yun, na parang ginawa na rin historical site na open din for graffiti artists and street artists. So yung pang-apat is yung Leaky Street Tunnel or Leak Street Tunnel. Dito naman yan located sa UK. Yan kasi kilala rin yan bilang Banksy Tunnel. Si Banksy yung international na artist na one of highest paid na street artist na nakapag-move to murals and auctions ng mga art niya. Sa paggawa niya ng street art, nagkaroon siya ng festival nito nung era na to. Diyan niya sinelebrate at naging na siya. Parang naging cultural na yung event na yon na yearly na pinipintahan or lagi nang napipintahan. May free wall na na-designate sa mga graffiti and street artists. At syempre sa panglima natin, hindi natin kakalimutan ang BGC. Ang Bonifacio Global City ay isang patunay na ang isang lugar ay kayang mag-transform at magbigay ng karakter dahil sa mga street art and murals. So dahil din dun sa mga murals na yan, mas lalong naging buhay yung area, nagkaroon siya ng sariling identity, nagkaroon ng sariling community, kultura, kung paano nila i-represent yung area. At syempre, malaking tulong sa mga artist yan. Nagkaroon sila ng platform kung saan pwede nilang maipakita yung mga talento at skills nila. Isa rin sa kilalang mural festival na ginaganap dito kada taon ay ang Art BGC. So taon-taon nakakapag-imbita sila ng local at mga international artists para makapagpinta ng mga malalaking mural sa mga buildings doon. Ilan sa mga notable artists na pwede nating i-share dito, both local and international, ay kasama dito si Andrew Schultz. Meron din tayong notable artists like Anjo Bolarda, Seat, Egg Fiasco, nag-collab din dyan. Tribute nila sa pagkakaibigan ng France at Pilipinas. So lahat
lahat ng yon hindi lang naman basta-bastang dekorasyon. Isang patunay yan na kahit sa bansa natin, ang sining ay may puwang at may suporta. Ang mga artwork na yan, may mga mensahe yan, may mga ibig sabihin yan at may kwento na nais ma-share din sa inyo. Sa mga ganitong klaseng proyekto, na ipapakita natin na ang art ay kayang baguhin ang vibe ng isang lugar at magbigay ng positibong epekto sa mga tao. Kaya sa susunod, kung mapadaan kayo dyan sa mga spots na nabanggit natin, i-share nyo lang yung picture sa comments ha. Feel free to share. Sama-sama tayo mag-explore at magbigay ng suporta sa mga artist natin. At yun lang, mabilis na discussion lang tungkol sa legal graffiti at ilan sa mga magagandang spots. Like, comment, subscribe ka na, and share mo na rin to para maikalat natin yung magandang mensahe at positibong impact ng street art and graffiti rin. Hindi lang dito sa bansa kundi internationally. Siya nga pala, ako nga pala ulit si Angelo. Maraming salamat sa panonood and see you on the next video. Bye-bye!